Exodus chapter 21, verse 1 to 36. Ito nga ang mga hatol na igigawad mula sa harap nila. Kung ikaw ay bumili ng isang aliping Hebreo, ay 6 na taong maglilingkod siya at sa ika-7 ay aalis siyang laya na walang sauling bayad. Kung siya'y pumasok na mag-isa, ay aalis na mag-isa. Kung may asawa ay aalis nga ang kanyang asawa na kasama niya. Kung siya'y bigyan ng kanyang Panginoon ng asawa at magkaanak sa kanya ng mga lalaki o mga babae, ang asawa at ang kanyang mga anak ay magiging sa kanyang Panginoon at siya'y aalis na mag-isa. Datapwat kung maliwanag na sabihin ng alipin, aking iniibig ang aking Panginoon, ang aking asawa at ang aking mga anak, ako'y hindi aalis na laya. Kung magkagayoy, dadalhin siya ng kanyang Panginoon sa Diyos at dadalhin siya sa pinto o sa haligi ng pinto at bubutasan ang kanyang Panginoon ang kanyang tenga ng isang pangbutas at paglilingkuran niya siya pagkailanman. At kung ipagbili ng isang lalaki ang kanyang anak ng babae na maging alipin, ay hindi siya aalis na gaya ng pag-alis ng mga aliping lalaki. Kung siya'y hindi makapaglugod sa kanyang Panginoon na umayaw mag-asawa sa kanya, ay patutubos nga niya siya. Walang kapangyarihang ipagbili siya sa isang taga-ibang lupa, yamang siya'y nadaya. At kung pinagpag-asawa ng bumili sa kanyang anak na lalaki, ay kanyang ipalalagay siya ng ayon sa kaugalian sa mga anak na babae. Kung siya'y mag-asawa sa iba, ang kanyang pagkain, ang kanyang damit at ang kanyang kapangyarihang pagkaasawa ay hindi niya babawasan. At kung hindi niya gawin ang 3 bagay na ito sa kanya, ay aalis nga siya na walang bayad, na walang tubos na salapi. Ang sumakit sa isang tao na anupat mamatay ay papataying walang pagsala. At kung hindi sinasadya ng isang tao, kundi Diyos ang naghulog sa kanyang kamay, ay lalaanan kita ng isang dako na kanyang tatakasan. At kung magtangka ang sinuman sa kanyang kapwa na pumatay na may daya, ay aalisin mo siya sa aking dambana upang patayin. At ang sumakit sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papataying walang pagsala. At ang magnakaw ng isang tao at ipagbili o masumpungan sa kanyang kamay ay papataying walang pagsala. At ang lumait sa kanyang ama o kanyang ina ay papataying walang pagsala. At kung may magbabag at sakta ng isa ang isa ng bato o ng kanyang suntok at hindi mamatay kundi mahiga lamang sa banig. Kung makabangon uli at makalakad sa tulong ng kanyang tungkod, ay ligtas nga yaong sumakit sa kanya. Pagbabayaran lamang niya ang panahong nasayang at kanyang pagagalingin at maigi. At kung sakta ng sinuman ang kanyang aliping lalaki o babae ng tungkod at mamatay sa kanyang kamay, ay parurusahan siyang walang pagsala. Gayunmay, kung tumagal ng 1 araw o 2, ay hindi siya parurusahan sapagkat siya ay kanyang salapi. At kung may magbabag at makasakit ng isang babaeng buntis na anupat makunan at gayunmay walang karamdamang sumunod, ay tunay na papagbabayarin siya ayon sa iatag sa kanya ng asawa ng babae at siya ay magbabayad ng ayon sa ipasya ng mga hukom. Datapwat kung may anumang karamdamang sumunod, magbabayad ka nga ng buhay kung buhay. Mata kung mata, ngipin kung ngipin, kamay kung kamay, paa kung paa. Paso kung paso, sugat kung sugat, bugbog kung bugbog. At kung sakta ng sinuman ang mata ng kanyang aliping lalaki o ang mata ng kanyang aliping babae at mabulag, ay kanyang palalayain dahil sa kanyang mata. At kung kanyang bungalan ang kanyang aliping lalaki o babae, ay kanyang palalayain dahil sa kanyang ngipin. At kung ang isang baka ay manuwang ng isang lalaki o ng isang babae na anupat mamatay, ay babatuhin walang pagsala ang baka at kanyang lamay hindi kakanin. Datapwat ang may-ari ng baka ay maliligtas. Datapwat kung ang baka ay dating manunuwang sa panahong nakaraan at naisumbong na sa may-ari at hindi niya kinulong na anupat makamatay ng isang lalaki o isang babae, ay babatuhin ang baka at ang may-ari naman ay papatayin. Kung siya'y atangan ng katubasan, ay magbibigay nga siya ng katubasan sa kanyang buhay, anumang iatang sa kanya. Maging manuwang sa isang anak na lalaki o babae man, ay gagawin sa kanya ayon sa kahatulang ito.
Kung ang baka ay manuwang sa isang aliping lalaki o babae, ay magbabayad ang may-ari ng 30 siklong piklak sa kanyang Panginoon at ang baka ay babatuhin. At kung ang sino man ay magbubukas ng isang balon o huhukay ng isang balon at hindi tatakpan at ang isang baka o ang isang asno ay mahulog sa loob, ay sasaulian ng may-ari ng balon. Magbabayad siya ng salapi sa may-ari ng mayaon at ang patay na hayop ay magiging kanya. At kung ang baka ng sinuman ay sumakit sa baka ng iba, na anupat mamatay ay kanyang pagbibili ang bakang buhay at kanilang paghahatiin ang halaga niyaon at ang patay ay maghahatiin din sila. O kung kilala na ang baka ay dating manunuwang sa panahong nakaraan at hindi kinulong ng may-ari, ay tunay ngang magbabayad siya ng baka kung baka at ang patay na hayop ay magiging kanyang sarili.